Bago natin simulan ang part 8, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Tinanggap ng mga lalaki ang balita nang may ngiti at sinabi na siya ay napakalakas. Ngumiti ang lalaki at galit na idinagdag na bilang isang miyembro ng Blood Tribe, mas malakas sila tuwing gabi, at kaya niyang harapin mag-isa ang isang halimaw sa ika-4 na antas. Bigla siyang bumahing ng awkward. Napakuyong ng ngipin si Fang ng mahigpit, na pagtatanto na nangangahulugan ito na may iba pang mga lahi. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi na kung iisipin, ang lahat ng 911 newbie villages ay galing sa Blue Star Dragon Country, na nangangahulugang sinadya nilang tipunin ang mga tao mula sa parehong mga bansa sa bawat baryo. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ng sistema at ano ang tunay na layunin nito. Inanunsyo ng sistema ang simula at ipinaalala na ang mga cards ng lahat ng nilalang mula level 1 hanggang level 10 ay nakalantad. Nilikha ng bayani ang isang apoy sa kanyang kamay at sinabi na ito palang ang simulan ng alitan sa pagitan ng mga newbie villages, pero maaari itong magdulot ng alitan sa pagitan ng mga bansa o kahit mga kontinente. Habang kinukuyom ang kamao, idinagdag niya na hindi mahalaga ito sa ngayon. Ang mas mahalaga ay ang pusta ng mga mapagkukunan sa pagitan ng kanilang mga baryo. At dahil kayang patayin ni Edward ang isang halimaw sa ika-4 na antas ng mag-isa, mas mabagal siya kumpara sa isang tao. Kung nais niyang maabot ang level 5 sa lalong madaling panahon, dapat siyang magsimulang pumatay ng mga halimaw sa mga lugar ng mataas na antas na pangangaso. Sa sumunod na segundo, tumakbo siya sa kagubatan ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Dumaan ang kabataan sa mga puno. Iniisip na napakaswerte niya dahil gumanda ang kanyang paningin at kaya niyang makita. Kasing linaw ng parang umaga, inisip niya ang isang mapa sa kanyang isipan at naisip na ang pinahusay na pang-amoy ay tumutulong din sa kanya na mahanap ang mga halimaw na nagtatago sa dilim. Matapos magsimula ang pastahan sa mga mapagkukunan, ginantimpalaan sila ng sistema ng isang mapa na nagpapakita ng mga lugar kung saan pinakaaktibo ang mga halimaw. Dahil dito, mas mabilis at mas eksaktong nakapupunta siya sa mga lugar na aktibo ang mga halimaw. Tumalikod ang mga wildcats na nasa level 4 sa kanyang direksyon. Lumipad ang binata sa bilis at pinatay ang bawat isa sa kanila. May isang mabangis na hayop na biglang tumalon mula sa likod ng mga palumpong. Lumingon ang binata na may gulat. 2 beses siyang umatake at hinati ang pusa sa 2. Iniulat ng sistema na ito ay isang golden-eyed half-tiger. Lumingon si Fang palayo habang iniisip ito. Tinapakan niya ang bangkay ng halimaw at sinabi na bigla itong tumalon, pero mabilis din ito. Ang pinahusay niyang pang-amoy ay hindi gumana ng maayos kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na umatake. Pero isa lang itong level 5 beast. Itinaas ng bayani ang paa nito at sinabi na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng halimaw na kalahating tao. Naisip niya tuloy kung posible bang ang mga halimaw na higit sa level 5 ay hindi na magiging simpleng hayop at dahan-dahan nang magkakaroon ng katangian ng tao. Biglang may mga daloy ng madilim na enerhiya na nakadirekta sa kanya. Itinaas ng binata ang kanyang ulo at sinabi na pamilyar ang amoy. Malapit lang doon ay mayroong spiritual grass o fruit. Pumasok siya ng mas malalim sa kagubatan habang sinasabing kung magpapatuloy pa siya, maaabot niya ang lugar ng mga halimaw na nasa level 6. Bagamat mas mataas ang antas nila, ganoon din ang para sa mga spirit fruits. Kaya naisip niya kung makakakita ba siya ng mga halimaw na mas malaki pa at may hitsurang parang tao. Napaisip siya kung magkakaroon ng problema kung makakita siya ng grupo ng mga halimaw na parang tuyong bangkay.
Itinigil niya ang kanyang mga iniisip at nagpasya na ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang mga spirit fruits. Pagkatapos ng lahat, palaging may mga halimaw na nagbabantay malapit sa mga ito. Kaya papatayin niya muna ang mga halimaw bago kunin ang gantimpala. Isang higanteng leon na may gintong pulse-eres ang nakaupo sa tabi ng spiritual fruit. Inaktibo ng binata ang sinuri niya ang kakayahan at napagtantong nasa alanganin siya. Iniulat ng sistema na nasa harapan niya ay isang level 2 dragon fruit at isang level 6 Furious King. Hinawakan ng bayani ang kanyang espada at napagtantong ang halimaw ay nasa level 6 na may 60% ng gantimpala, kaya magiging mahirap itong labanan, lalo na't ito pa mismo ang hari. Biglang napansin ng oso ang binata na tumalon mula sa likod ng mga puno. Tinaboy nito ang pag-atake, dahilan para maitapon ang binata sa isang puno. Ang tatlong ulong hari ay sumugod papunta sa kalaban. Naisip ng binata na naging pabaya siya dahil hindi niya inakalang ganoon kabilis ang mga oso, lalo na sa laki nito. Wala siyang pagkakataong umiwas. Lumapit ang oso at tinawag siyang bata. Ipinakita nito ang mga ngipin at sinabi sa binata na huwag siyang hamarang sa daan dahil ayaw nitong sayangin ang oras sa kanya, kaya't maaaring umalis ang bayani kapalit ng kanyang buhay. Itinutok ng binata ang espada sa harap niya, iniisip na kakaiba ang mga tatlong ulo dahil sabay-sabay itong nagsasalita, at medyo nakakakilabot pa. Pagkatapos ay inalok niya ang oso na ito na lang ang umalis kapalit ng kanyang buhay. Ipinakita ng halimaw ang mga ngipin nito at tinawag siyang isang hanggal na taong nasa level 4. Sinabi pa nitong paghiwa-hiwalayin siya nito. Inatake ng halimaw ang binata. Hinarang ng bayani ang atake gamit ang kanyang espada. Yumuko siya at inipon ang lakas sa kanyang mga binti. Tumalon ang binata mula sa lupa gamit ang malakas na puwersa upang makaiwas sa atake. Tumangala ang halimaw sa liwanag ng kanyang espada. Isang matinding hampas ang ibinigay ng binata sa isa sa mga ulo ng halimaw. Gumanti ang oso sa pag-atake, pero naiwasan iyon ng binata sa huling sandali. Nawala ang isa sa mga ulo ng oso. Ang ulo sa kaliwang balikat ay tumingin sa nakatatandang kapatid at sinabi na ang pangatlong kapatid ay namatay na, sabay isinumpa ang mga tao. Hinigpitan ni Fang ang hawak sa kanyang espada at napagtantong ang leeg ng halimaw ay mas matibay kaysa sa inaakala niya. Kahit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, kaya niya lang putulin ang isang ulo sa bawat pagkakataon. Napalakas ang sigaw ng oso sa galit at ginamit ang puot nito. Isang anyo ng dragon ang lumitaw sa ibabaw ng ulo nito. Tumalon ang binata sa ere gamit ang mas malakas na puwersa at naisip na ito'y anino ng isang dragon. Umungol ang oso, ngunit masyadong mahina ang lakas nito. Marahil ito'y resulta ng matagal nitong pagkalapit sa dragon fruit at hindi sinasadyang nasisipsip ang ilang katangian ng dragon. Tinawag siya ng oso at sinabing labis niya itong ginagalit, kaya't dapat na siyang magtungo sa impyerno. Itinaas ng lalaki ang kanyang espada sa ibabaw ng ulo at hinampas ang braso ng halimaw. Napagtanto niyang, dahil sa galit nito, tumaas ang depensa ng halimaw, kaya't ni isang gasgas ay hindi niya magawa. Nagpaulan ng sunod-sunod na pag-atake ang bayani at biglang napansin ang paparating na malalaking paa. Sinunggaban siya ng halimaw sa batok. Napagtanto ng binata na hindi siya makakaiwas. Biglang isang nakakatakot na imahe ng oso ang sumalamin sa kanyang mga mata. Sinabi ng halimaw na masyado siyang mapagmataas at tinanong kung talagang iniisip niyang kaya niyang lumaban sa isang level 6 habang siya'y nasa level 4 lamang. Tinitigan ng binata ang bibig ng halimaw nang may takot. Sinabi ng oso na matututo siya ngayon ng halaga ng pagpapagalit dito. Bigla niyang inactivate ang kanyang kakayahang apoy at inatake ang oso. Iniulat ng sistema na tinanggap ng kanyang Blood Wolf Battle Sword ang idinagdag na kapangyarihan ng apoy.
Nagulat ang oso sa apoy na nakapalibot sa kanyang leeg. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang halimaw sa lupa. Sinabi ng binata na ang pagpapalakas sa espada sa wakas ay nakatulong upang mabasag ang depensa ng halimaw, ngunit hindi naging madali ang laban. Kinamot ng bayani ang kanyang ulo at sinabi na mas mahirap talunin ang isang level 6 Beast King kaysa sa karaniwang mutasayon, dahil muntik na siyang mamatay. Ngunit ang talento na makukuha niya ay maaaring maging napakakapakipakinabang. Lumapit siya sa bangkay ng oso, ngunit napansin niyang hindi pa inihayag ng sistema na napatay na niya ang oso. Isang mabilis na pag-atake ang paparating mula sa likuran. Sa huling sandali, naiwasan ng binata ang pag-atake at biglang napagtanto ang isang bagay. Ang Furious Bear King ay hindi pa pala patay. Inatake ni Fang ang ulo ng oso gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Iniulat ng sistema na napatay na ang Furious King, kung saan nakatanggap siya ng 500 energy points. Dagdag pa rito, iniulat na siya ang unang nakapatay ng Furious Bear King mula sa level 6. Nakatanggap siya ng 2 puntos ng prestige. Pinulot ng binata ang kayamanan mula sa dibdib na natanggap niya bilang gantimpala. Ang pagkakataon na makakuha ng level 2 na mga item ay 78%, habang ang level 3 na mga item ay 2%. Sinabi ng bayani na kahit pinutol niya ang ulo ng oso, buhay pa rin ito, kaya't ang pangangaso sa hari ay naging isang napakahalagang karanasan. Ngunit pinaalala rin ito sa kanya na habang tumataas ang mga antas, nagiging mas mapanganib at mas mahirap patayin ang mga halimaw sa mundong ito. Kaya't hindi siya maaaring magpahinga hanggat hindi siya nagiging sapat na malakas. Binuksan ng bayani ang kayamanan mula sa dibdib at natagpuan ang battle armor ng hari ng oso na nagbibigay sa kanya ng 25 puntos sa depensa, pati na rin 100% resistensya sa lamig at apoy. Isang asul na apoy ang sumiklab sa likuran niya. Sinabi ng binata na ang depensa at resistensya laban sa apoy at lamig ay tumaas, kaya't ito ay tiyak na ang pinakamahusay na level 2 item. Hinawakan niya ang item sa kanyang katawan at iniulat ng sistema na ang Endless Extraction ay matagumpay, kung saan nakatanggap siya ng E-rank talent na Blood Evolution. Napagtanto ng bayani na mas madali para sa kanya na pagsamahin ang dugo ng mga Diyos at demonyo, kaya't hindi nakapagtataka na ang Furious Bear King ay tagapagbantay ng Dragon Blood Fruit at hindi gustong labanan ang sinuman kapag ito ay lumitaw. Kung siya man ay may ganoong kayamanan, tiyak na iingatan din niya ito ng maigi. Idinagdag ng sistema na ang Blood Evolution talent ay maaaring pagsamahin sa dugo ng mga Diyos o demonyo, dahil mas magiging madali ang awakening.